Kariga. Magandang gabi po. Tatandaan niyo ba si Sergeant Godeza? Yung Marine soldier na retired na nag bulgar ng mali-malitang unang bumulgar ng mali-malitang pera na binatid sa bahay ni Saldico at tapos mula sa bahay ni Saldico ay i-deliver sa bahay ni Romualdez. Ito pala kung bakit siya nawala hanggat ngayon hindi siya nakikita. Siya po ay tinago ni Tambaloslos Romualdez. Ito po. Pakinggan po natin itong balita. Ano lang ito. At least, magpapalao po tayo mamaya pagtapos ito. Pakinggan! Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Ulit. Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa puder na raw ni former Speaker Martin Romualdez si surprise witness Orly Gutesa. Ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Si Gutesa ay biglaang lumitaw sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Ko at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang explosive allegation ni Gutesa, tila nawala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yan ay dahil peke umano ang pirma ng notary lawyer sa kanyang affidavit na si Pechi Rose Espera. Bagamat hindi idinetalya ni Singson ang exact location ni Gutesa, nakatago na raw ito kay Romualdez at plano raw siyang gamitin oras na masampahan siya ng kaso sa ombudsman. Pero walang kwentang ombudsman dahil ganun na rin. Sinusubukan pa naming humingi ng official statement mula sa kampo ni Romualdez. Sa gitna ng flood control scandal investigation, bumaba sa pwesto ang dating House Speaker at bagamat humarap sa ICI kaugnay ng investigasyon, inirekomenda na ng DPWH ang paghahain ng plunder, graft at bribery charges laban sa presidential cousin at kay Ko kaugnay ng pagkakadawit sa investigasyon. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at So ayan lang ang importante na dyan, ladies and gentlemen. Pakinggan din natin itong as a follow-up. Yung tinitira ni Singson, na ang mastermind talaga, ini-insist ni Chavit Singson, ni Kabsat Chavit Singson, na walang ibang guilty na mastermind, kundi si BBM Bakla Adik Magdanakaw. Pasensya ka na BBM kasi may maraming ebidensya na lumalabas para sa iyo. Mamaya po ay ititira natin na nilusob ng mga sugo ni BBM ang locker ni Mr. T at saka ni Dean Chase para lamang hanapin ang ebidensya na video na ang video na ni-record ni Mr. T habang tinututak siya sa puwit ni Mr. T. Ganun po yan, nagpabuli pala ito si Mr. BBM. Nako. Alam mo, hindi ko sana pakialaman niya kasi personal matter. But then the problem is, binayaran ni BBM ng $40 million, $40,000 si Mr. T. Kapalit ng bubuliin siya. Tapos nagbayad pa sila ng $17,000 para sa isang lalaki pa na kukunin nila. So yan po yung nangyari din. Pakinggan natin po muna yung insistence, yung panindigan
ni Kabsat Chavit Singson na walang ibang mastermind, si BBM. Bakla-bakla mo. Buli-buli mo, ha? BBM. Ito. Si Mr. Buli mo. Kaalyado noon, whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito'y puro paninira lamang. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Gusto kamuli ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act sa kabila ng irregularities umano nito kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Di pa up to now. Dahil pinsambuho niya ito, kasama niya mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman. Kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila, kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration, sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986.
Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. So yan, no? Nakita niyo ngayon ang development sa ngayon. At ito in-identify na ni Singson kung sino ang favorite contractor sa Ilocos Norte. Siguro ay ito i-play natin. Grabe banat kayo ng banat ng contractor na iba tapos may paboritong contractor ka pala. Oh, yan, si BBM. Hindi ko alam kung bakit na sinusuportan pa rin ito ng mga bangag. Ayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong contractor sa Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos Grabe conflict of interest. Ngayon, mayor siya ng Lawag. sa kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang Authorized Managing Officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos si endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit na pinsang buo siya ni PBBM. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Mula 2016 hanggang 2025, aabot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos Grabe, ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025 kaysa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Taon-taon, hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion pesos worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016 hanggang 2021. Hindi pa kasi Ibig sabihin, sa panahon ni Duterte, 2 billion. Nang si Marcos na, naging 6 billion. Grabe. kasama dyan ang JC08 Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Wala pa ring tugon dito ang palasyo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Okay. So, yan ang po ating balita sa ngayon. Na klaro, sa dami-dami ng ebidensya. Mga wala pa rin kwenta yung ano. Sasagutin ko lang sinasabi mo, Ricky Mantili. Hindi na totoo. Kausig, DDS ka na pala. Paano yung kaso ni Percy Lapid? Bakit anong koneksyon ng DDS sa kaso ni Percy Lapid? Kung ang iniisip mo na si Digong ang nagpapatay kay Percy Lapid, mali po kayo, wala tayong ebidensya. Si Bantag lang po ang nagpapatay. Mas
Kung ngayon, kung maghaka-haka ka, kagaya kay Atty. Ricky Tumuturgo, masyadong magaling maghaka, basta gusto niya kontra siya ng kontra lagi kay Duterte. Wala, hindi po ako, pasensya ka na, hindi po ako ganun na haka-haka. Maritis-maritis lang ebidensya. Ayaw ko nga maghaka-haka, although suspect ko, mas malamang na si Bongbong Marcos ang nagpapatay. Bakit? Kasi panahon ni Bongbong Marcos yung presidente. Sino ba may control ka bantag? Ricky Bantele? Gamitin mong utak mo. Baka walang kwenta kang tao ka. Ang layo ng argumento mo. Anong koneksyon ni Didi ng pagkadidis kay Percy? Ang bobo ninyo. Wala ka kayong ebidensya, wala akong ebidensya na si Duterte sa likod. Ang pinaka-ebidensya lang, yung si Bongbong Marcos ang presidente. At siya lang pwedeng mag-utos kay Bantag. Ganon ang tandaan ninyo. I don't care kung magalit ka sa akin. Pero napaka-irrational and illogical yung mga statements mo na ganon. Si Atty. Tumuturgo po, binayaran na po yan ni Marcos. Kaya wag na ko maniwala dyan. Amil Buti Buntalib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid kong mga Muslim dyan sa Barm. Sabi na, Doc Engineer Tototoski, paano yung buli na bungit? Tubig. Pero limas ang kaban ng bayan. Best regards, Private Ebisyo Marawi, Raha Sulaiman Hall, room 154. Ganyan lang tayo. Pasensya ka na. Ricky Mantili, I don't take lightly in what you said. You do not have any logical considerations as to the relationship between a DDS and on the one hand and the other side as Percy Lapid. What is important is I won all the cases, liable cases of Percy Lapid. That's all. And I am not a traitor to the family of Percy Lapid. Ganun lang po kasimple yan. I did not do anything wrong here. What is important is si Bantag na lang ang huhulihin. Patay na rin si Silvita at si Bakuto at saka yung alias Orly na lang ang huhulihin na hindi natin malalaman sa ngayon. What is important is na-convict na po sila ang player dyan. Okay? Pasensya ka na, Ricky Mantili. I feel offended by your statement. Ganun lang po kasimple. Wala po akong kinikilingan ha. At huwag mo sabihin sa akin na walang kinikilingan si Atty. Ricky Tumuturgo. May kinikilingan siya si BBM. That's it.